Magulo, siksikan, madalas ay unahan. Para sa libu-libong Pilipino, hindi na bago ang sitwasyong ito. Mula sa tagal ng pag-aabang ng masasakyan hanggang sa mismo biyahe tungo sa paroroonan. Isa lang tanong ng mga tao, hanggang kailan titiisin ng mga Pilipino? Hindi na bago ang usad-pagong ng mga sasakyan sa ating mga lansangan. Samot-saring paraan na ang ginagawa ng mga commuter upang makaiwas sa abalang dulot ng trapiko. Pag naabutan po ng traffic, nagiging 2 hours po yung biyahe. Nalilate na po ako dun sa klase. Matagal ng pangarap ng estudyanteng si Jay ang mas mabilis at epektibong pampublikong transportasyon. Kaya nang nalaman niyang magtatayo ng MRT-7 para mapabilis ang biyahe mula Caloocan hanggang Quezon City, isa siya sa mga labis na natuwa. Taong 2004 nang aprubahan ng NEDA ang budget para sa MRT-7. Ang sabi, matatapos ang proyekto noong 2007. Ngunit high school na si Jay nang tuluyang nasimula ng konstruksyon noong 2016. Dahil dito, lalo pang lumala ang trapiko. 2019 nang umpisahan ang pagtatayo ng mga postes sa Caloocan. Dahil makipot ang kalsada, naantala ang normal na daloy ng trapiko. Mula sa dating 30 minuto, 2 oras na ang naging biyahe ni Jay papuntang Cubao. Sa akin po noon, medyo mahirap lang po siya kasi dapat yung oras na ginugol ko po dun sa traffic, nagawa ko po dun sa paggawa ng assignments ko sana. Kaso hindi po. Dating DS Architecture student si Jay, ngunit wala pa mang 1 semestre sa kolehiyo, kinailangan niyang huminto. Dala ng isang masaklap na pangyayari. Natulog po ako noon ng mga 1 na kasi ang ginagawa ko po yung assignment ko doon. Tapos po, ginising po ako ni mama ng 3:30. Pakiramdam ko po, hindi ko po kayang ibuka yung bibig ko noon. Pakiramdam ko, kailangan lang ng pahinga. Kaya iniupo ko lang po muna. Tapos nung tumayo po ako, doon na po nawalan ng pakiramdam yung kaliwang paa ko. Sabi ng doktor, stroke ang naging resulta ng matinding pagkapagod ni Jay. Gustuhin man niya makipagbuno sa kalsada, makapasok lang. Alam niyang hindi na kaya ng kanyang katawan. Naisip ko talaga na sa Cubao lang ulit. Kasi yun po talaga yung gusto kong course, kukuhanin ulit. Kaso po, sinabihan po ako ni mama na wag mo na munang ipilit yung ganun kasi nga yung condition ko daw po. Ang inaasahan sanang ginhawa sa transportasyon, tila naging perwisyo dahil sa mabagal na gulong ng proyekto. At tulad ng mga bagon na nakatenga, tila nahimpil din ng pangarap ng binata. Lusina ng mga kotse ang gumigising sa mga taga-barangay 185 habang amoy ng gasolina ang almusal, tanghalian at hapunan nila. 8 taon ng simula ng MRT-7, ganito na ang naging buhay ni Jay. Ito ang naging sitwasyon ng mga tulad niyang taga-Caloocan simula nang umabot doon ng konstruksyon. And now His Excellency Benigno S. Pinagapert will lead the groundbreaking of the MRT-7 project. Nanganganib na hindi matuloy ang target na pagbubukas ng MRT Line 7 sa 2020. Possibly set to be operational by 2022. Pinasususpende ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang above-ground construction ng MRT-7 sa Quezon Memorial Circle. Inaasahan na matatapos ito sa buwan ng Nobyembre. Noong weekend sa Tandang Sora Station ang 2 set ng tren. Full operations ang ating tinitingnan para sa 2024. Pinakamaaga nang matatapos ang konstruksyon ng MRT-7 sa 2027 mula sa nauna nitong target completion date ng 2025 ayon sa developer ng MRT-7. Binabagtas ng riles ang San Jose del Monte sa Bulacan, Caloocan at Quezon City sa Metro Manila na dumadaan ang Quirino at Regalado Highway, Commonwealth at North Avenue.
Andito tayo ngayon sa Mindanao Avenue Station, ng ika-10 sa 14 na estasyon sa ginagawang MRT-7. Kung makikita nyo, no, kasalukuyan pa rin ang ginagawang konstruksyon sa lugar na ito at isa lamang ito sa ilang lokasyon na mayroon ng itinatayong estasyon. Hindi kalayuan mula sa bahay ni Jay ang tahanan ng maninindang si Myla. Ang dating panatag na buhay nila sa Caloocan ay nabulabog ng konstruksyon ng MRT-7. Doon kami sa una sa highway, sa kabilang highway. Kasi doon kami, tatanggalin yung bahay namin doon. So ililipat kami dito dahil kailangan daw ng gobyerno yon kasi nga dahil sa MRT, doon daw iwi-way yun. So ngayon, nagbago sila ng plano. Dito na nga raw sila dadaan sa bahay namin. Sa loob mismo na itong 185? Oo. Simula sa Ascobil yun, papunta rito. Mula sa estasyon sa Tala, pinaplanong ilihis ang lilis ng tren mula sa Quirino Highway papunta sa Kabahayan. Kung magkataon, isa sila sa nakaambang paaalisin sa kanilang tahanan. Ito, nagpatawag itong NHA na may meeting nga daw about doon. Pumunta uli sila rito ng mga bandang March yata yun, na may pagbabago daw sa sukat, na lahat ng bahay ko kukunin nyo na hanggang dulo. So hindi nga ako nagkamali, ginuhitan nila hanggang dyan. Sang-ayon si Myla sa layunin ng MRT-7, subalit umaasa siyang mapag-uusapan ito ng mabuti, lalo't wala ring umano silang relocation site na lilipatan kung sakali. Ang ikinabubuhay ko nandito, sapat na dito lang kami. Pero para sa akin naman, bilang mamamayan, kung ako rin ng presidente, kung ano yung maikabubuti ng mamamayan ko, yun ang gagawin ko. Kung ibang way na hindi dapat matamaan ng mga mamamayan ko at hindi sila maperwisyo, ililipat ko na ibang daan. Diba? Para sa akin yun. At saka syempre, dapat uunahin ko kung ano yung makakabuti sa mamamayan ko. Hindi yung basta proyekto-proyekto na lang. Andito tayo ngayon sa Barangay 185, ang dulong barangay mula Caloocan bago dumating ng Bulacan. At kung mapapadpad kayo rito, may makikita kayong guhit. Ayan. At yung sinasabi nilang daraanan ng riles ng tren mula sa tatawaging Tala Station, dadaan ng Ascoville patungo sa barangay na ito. At kung makikita nyo, no, hindi lang ito yung guhit. Hanggang dito sa Mayero, papunta doon, ang mga bahay sa gitna ng markang yan, lahat ng yan, kasama yung barbecuehan na yan, lahat ng yan mabubura. Gaya kay Myla, pareho rin ang iniindang problema ng mag-aaral ni si Jay at ng kanyang pamilya. Nakalulungkot isipin na kapalit pala ng kanyang pangarap ay ang sarili niyang tahanan. Inaasahan po natin na magiging operational ang first 12 stations by end of 2025. Hindi naman po sa hindi nagkasunduan ng LGU at ang DOTR, pero sa pagtutulungan ng LGU at DOTR, tinitingnan din natin kung ano yung mas mabuti papakinabangan ng mga constituents ng San Jose del Monte at ng ating mga pasahero. Makapag-decide na tayo, no, for the location of San Jose del Monte, hopefully by 2027 makakapag-operate yung Station 14. Tinatayang buo na ang halos 70 bahagdan ng MRT-7. Sa bayan ng SJDM kung saan itatayo ang huling estasyon, mapapansin na ang mga bakas ng gulong ng progreso. Subalit hindi lahat ay kayang sabayan ng bilis nito. May kabasanan siya. Hindi siya magutumar ng pamilya niya. Matuwa ka ba? Ang mga natuwa. Isa na rito si Tatay Berto, 75 taong gulang na magsasaka sa Barrio Bisaya. Nagano kami, nagtanim kami dito kumpisa 1985. O anong taon na tayo ngayon? Kilala ang bayan ng San Jose del Monte sa masaganang agrikultura nito. Dito lamang sa tiniman ni Tatay Berto, bulto-bultong saging, kamoteng kahoy, kamoteng baging ang ibinababa nila sa bayan ng Novaliches para ibenta.
Ang pwede lang ikarga sa MRT 7 tao lang. Ang kagaya sa amin, maglabas kami ng mga saging. Di man magpakarga yun. Tao lang ang makinabang. Baka kami palisin pa kami dito kung sabi na kung ipilit nila na dito magdaan ng MRT 7. Pag-aari ng gobyerno ang lupang sinasaka ni Tatay Berto. Alam niyang mas mabilis na ngayon ang arangkada ng urbanisasyon sa pagpasok ng MRT-7. Kaya hindi tuloy nila maiwasang mangamba na baka bukas makalawa ay paaalisin na rin sila. Alam mo MRT-7, di ba? Magtayo sila mga building. Pagpasok ng tren, hindi tatayuan. Oo. Ay, saan kami ilagay? Bago dumating sa mismong pinagtatanan ni Tatay Berto, matatanaw ang isang subdivision na itinayo sa dating lupang taniman ng mga magsasaka. Yan ang kulinas yan. Dati taniman yun ni Cardo ang mayari dyan. Ngayon, kinuha sa mga developer, hindi pag-produce. Ang mga saging na tanim yan, madamay pag-produce. Pati yung ibang mga tanim pa. Ginawa ng subdivision yung dating taniman? Oo. Para sa mga tulad ni Tatay Berto na nanganganib mawalan ng lupang sinasaka, aanhin ang pagdating ng tren ng progreso. Kung iiwanan lang din sila nito. Lahat naman tayo ay para sa progreso. Sa tagal ng problema ng mga commuter, malaking ginhawa ang MRT-7. Ngunit sa pag-andar ng tren ng pag-asa, huwag sanang madiskaril ang buhay ng iba. Naisip ko, sayang lahat ng pagod ni Papa. Kasi po, pinaghirapan po niya yung paggawa dito sa bahay. Kasi yung lahat nga po ng pagod, parang mawawala ng pag-asa. Lahat dito. Kaya kung pag nawala to, wala na rin kami kabubuhay. Kaming mga magsasaka, nangambag nga kami. Kaya talaga maalis kami sa area. Kaya walang paniwala ba nyo ngayon ang mga mahirap may batas ba? Walang batas mga mahirap na. Sa lahat ng ito, isa lang ang hiling ng mga apektado, gaya ni na Jay, Myla at Tatay Berto, na sa patuloy na pag-usad ng gulong ng progreso. Sana'y huwag silang sagasaan, kundi isakay rin sa plano at pag-unlad na dala ng proyekto.